Walang pumapasok sa pag-aasawa na walang pangarap ng kaligayahan. Naniniwala ang mga tao na ang pag-ibig ang magiging pundasyon nila at ang kanilang tahanan ay magiging payapang kanlungan laban sa unos ng buhay. Ngunit may mga pagkakataon ang pagpapakasalo ang pag-aasawa ay nauuwi sa bangungot. Lalo na kapag ang taong dapat mong maging kasama habang buhay ay magiging isang walang awang mamamatay tao. At ang tahanang puno ng pagmamahal ay nagiging nakakatakot na crime scene. Si Taktek Wangok o tawagin na lang natin si Tessa ay 20 years old pa lamang at nagmula sa Vietnam. Siya ay kakakasal pa lamang at naniniwala siya na ang pagpapakasal ay magbibigay sa kanya ng kasiyahan at kaginhawaan sa buhay. Katunayan bago siya umalis ng Vietnam, sinabi pa niya sa kanyang ama na huwag kang mag-alala pa, magiging masaya ako. Ito ang mga salitang puno ng pagnanais na ibinulong niya sa kanyang ama bago siya sumakay sa eroplano na magdadala sa kanya patungong South Korea upang sundan ang kanyang mister at magsimula ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Ngunit makalipas lamang ang 8 araw mula nang siya'y dumating sa Korea, natagpuan siyang wala ng buhay, nakahandusay sa sariling dugo at puno ng malubhang sugat ang kanyang katawan. Ano kaya ang nangyari kay Tessa? Halina't alamin natin ang kasong ito. Noong gabi ng July 8, 2010, ang tahimik na tirahan sa Sahogo District, Busan ay biglang nayinig dahil sa isang tawag ng emergency. Eksaktong 7:25 ng gabi nakatanggap ang pulis ng Busan ng tawag mula sa isang Koreanong lalaki na nanginginig at takot ang boses. Inamin niyang siya mismo pumatay sa kanyang misis. Ang tumawag ay si Jang Do-hyo o James, isang 47-year-old na lalaki at bagong asawa ng Vietnamese bride na si Tessa. Dahil sa matinding pagkabaliw at pagkalito, paulit-ulit niyang inamin ang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang batang asawa. Mas nakakatakot pa dahil malabo ngunit nakakapangilabot ang paliwanag ng lalaki tungkol sa kanyang ginawa. Ayon sa kanya, may sakit siya sa pag-iisip at may mga tinig siya na parang demonyo na bumubulong at nagtulak sa kanya na gawin ng krimen. Pagkarinig ng ganitong balita, agad na kumilos sa mga pulis at nagpatupad ng emergency response. Makalipas ang ilang minuto, umalingaw ang tunog ng sirena ng mga patrol car na pumasag sa katahimikan habang nagmamadali silang pumunta sa bahay ng mag-asawa sa Sepyeongdong, Sahago District. Sa pinangyarihan, nadatnan nila ang suspect na nakatayo at naghihintay na parang estatwa. Balot pa siya ng sariwang dugo, walang emosyon at blanko ang mga tingin. Hindi siya lumaban nang siya ay pinusasan at paulit-ulit lang na bumubulong ng mga hindi maintindihan at putol-putol na salita. Pagpasok ng mga investigador, tumambad sa kanila isang nakakatakot na tanawin. Isang bangkay ng babaeng Asian ang nakahandusay, wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo na nagsisimula ng mamuo. Makikita sa kanyang katawan ang matinding hirap na dinanas. Ang kanyang mukha ay namamaga at na-deform dahil sa malakas na pagkakabugbog. Ang kanyang tiyan ay duguan at puno ng malalalim na sugat mula sa matalim na kutsilyo. Sa tabi ng bangkay, nakarecover ang mga pulis na isang kutsilyo na may bahid pa ng dugo na pinaniniwalaang ginamit sa pagpatay. Ayon sa paunang resulta ng autopsy, namatay ang biktima dahil sa labis na pagdurugo mula sa mga malubhang sugat. Sa loob ng apartment, nagkalat at nagkagulo ang lahat ng gamit. Malinaw na palatandaan ng matinding laban ang makikita sa bawat sulok. Ngunit ang pinaka-nakakabagabag na detalye ay ang malinis na puting damit pangkasal na nakasabit pa rin sa sulok ng aparador na nagsilbing masakit na larawan ng kabaligtaran sa madugong eksenang nasa harap nila. Ilang araw lang nakalipas, masaya pang suot ni Tessa ang kanyang wedding dress at puno ng ngiti ang kanyang mukha. Pero ngayon, isa na siyang malamig na bangkay. Sa kasong ito, malinaw kung sino pangunahing pinaghihinalaan ang bago niyang mister na si James. Siyang tumawag para i-report ang krimen, ngunit kalaunan ay umamin din na siyang may sala. Lahat ng ebidensya sa lugar ay nagtuturo sa kanya. Subalit ang malaking tanong ng mga investigador ay hindi kung sino gumawa, kundi ano ang nagtulak kay James na maging marahas sa loob lang ng wala pang 2 linggo ng kanilang kasal. Pagkatapos mahuli at malagyan ng posas, si James ay naging masunurin sa mga investigador, ngunit halatang wala sa tamang pag-iisip. Tahasan niya inamin na pinatay niya ang asawa sa gitna ng mainit na pagtatalo. Idinagdag pa niya na madalas siya nakakarinig ng isang masamang tinig na paulit-ulit na nag-uudyok sa kanya na pumatay. Ang mga kakaibang pahayag tungkol sa umano'y kontrol ng demonyo ay nagdulot ng pagdududa sa isip ng pumatay.
Ayon sa karanasan ng mga investigador, malinaw na hindi lang basta bugso ng galit ang kasong ito. Tila may nakatagong lihi mula sa nakaraan na hindi pa nailalantad. Samantala, ang tawag mula sa South Korea ay nakarating din sa Vietnam. Agad na ipinaalam ng Vietnamese Embassy sa Seoul ang balita sa mga otoridad sa Canton City. Sa loob lamang ng isang gabi natanggap ng mahirap na pamilya sa probinsya ang nakakasirang balita na parang kidlat. Ang kanilang anak na babae na bago pa lang nakatungtong sa banyagang lupain at kakakasal pa lamang ay bigla na lang pumanaw. Nang marinig ang balita, nawala ng malay ang mga magulang ni Tessa dahil sa sobrang bigat ng kanilang naramdaman. Pati mga kamag-anak at kapitbahay ay tulala at lubos na nagdadalamhati. Ipinanganak si Tessa noong 1990. Siyang pang-apat na anak sa isang mahirap na pamilyang magsasaka sa Canton City. Dahil sa matinding kahirapan, minsan siyang inalagaan at pinalaki ng isang madre sa isang templo hanggang makapagtapos siya ng high school. Siya ang pinakamaganda sa kanilang lugar. Mabait at masipag, ganito lagi inilalarawan ng mga taga-baryo si Tessa. Hindi niya kayang tiisin na makita ang kanyang mga magulang na hirap sa kahirapan, kaya't huminto siya sa pag-aaral matapos ang ika-9 na baitang upang magtrabaho at kumita ng pera para makatulong sa pamilya. Sa edad na 18, sumama siya sa mga kaibigan papunta sa syudad upang makipagsapalaran. Tapat siya nagpapadala ng halos 1 million dong o kulang-kulang 2,000 peso kada buwan para maibsan ang hirap ng kanyang pamilya. Dahil malayo sa kanila, bihira siya magkwento ng mga personal na bagay. Maging ang pagkakaroon niya ng kasintahan at ang kanyang balak na pakasalan ng isang Koreano ay itinago niya hanggang sa huling sandali. Noon na lamang na malapit na ang kanyang kasal nang malaman ng kanyang mga magulang ang lahat. Ayon sa salaysay ng ama ni Tessa noong 2009, sa isang kasalan ng kaibigan, ipinakilala siya sa isang nakakatandang Koreano. Makalipas ang maikling panahon, umuwi siya upang ipahayag na siya ay napili bilang asawa sa pamamagitan ng isang international matchmaking service. Hindi na iwasan ng kanyang mga magulang na mag-alala dahil sa malaking agwat ng edad na 27 years at hadlang sa wika. Ngunit matatag na sinabi ni Tessa na kusang loob ang kanyang desisyon. Ayon sa kanya, kaya nilang magkaintindihan sa pamamagitan ng mga kilos at hangad niyang mag-asawa ng dayuhan upang makahanap ng bagong kaligayahan. Iginit niyang hindi siya pinilit ng sinuman. Ang kasal ni Tessa at James ay isinagawa sa tulong ng isang international marriage brokerage service at lahat ng legal na proseso ay ginawa sa Canton City Department of Justice. Ayon sa mahigpit na regulasyon, kinakailangan nilang dumaan sa isang pre-marriage interview na may tulong ng isang interpreter. Si James ay sumagot ng mahigit kumulang 13 na mga tanong tungkol sa kanyang personal na buhay, kalusugan at dahilan ng pagpapakasal. Lumabas na pumasa sila sa lahat ng kondisyon at walang kahina-hinalang nakita ang opisyal. Dahil sa malaking agwat ng edad, muling ipinatawag si James para sa pangalawang panayam upang masigurong hindi siya pinipilit. Matatag niyang tiniyak sa mga opisyal na kusang loob niyang pinasok ang kasal at hangad niyang makabuo ng isang mapayapang tahanan. Habang inaantay ang mga papeles para makaalis, masigasig muna nag-aral si Tessa ng salitang Korean. Namili ng mga gamit at excited na makapunta sa banyagang lugar. Noong July 2, 2010, ginanap ang kasal ni Tessa at James sa isang restaurant sa Ho Chi Minh City. Dumalo ang pamilya at mga kaibigan ni Tessa at naging mainit ang selebrasyon. Nagbigay din si James ng 3.8 million dong o kulang-kulang 8,000 sa peso bilang ceremonial money. Ilang araw matapos ang kasal, dinala ni Tessa ang kanyang asawang Koreano upang bisitahin ang kanilang tahanan sa Canton. Yun lamang tanging pagbisita nila, dumating sila ng alas 9 ng gabi at umalis na kinabukasan. Bago sila umalis, nagbigay pa si James ng karagdagang $500 o kulang-kulang 28,000 sa peso bilang paunang regalo sa mga magulang ni Tessa. Noong June 30, 2010, tuloy nang sumakay si Tessa sa eroplano patungong South Korea. Bago lumipad, tumawag pa siya upang palakasin ang loob ng kanyang mga magulang at sabihing huwag silang mag-alala. Ngunit sino makakapagsabi na makalipas lamang ang 8 araw, ang pangarap na kaligayahan ay bigla na lang guguho at siya ay tuluyan nang mawawala. Mula sa pagiging isang mabait na dalagang Vietnamese na may pangarap na baguhin ang buhay, si Tessa ay naging biktima ng isang trahedyang dulot ng international wedding, isang bagay na hindi naisip ng kanyang pamilya. Matapos mapansin ang kakaibang kilos ng suspect, nagpa siya ang South Korean police na magsagawa ng forensic evaluation kasabay ng investigasyon.
Lumalabas na nasa tamang pag-iisip si James. Kaya niyang ikwento ng maayos ang nangyari. Ngunit idiniin niyang natatakot siyang lasunin siya ng kanyang misis at sinasabi raw ng isang masamang espiritu na kailangan niyang mauna. Pinag-aralan ng mga pulis ang kaso at nakita nilang maring ito'y sintomas ng paranoid delusions na sanhi ng schizophrenia. Gayunpaman, hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad na nagpapanggap lamang siya na may sakit upang makatakas o mapagaan ang parusa. Sa crime, sinatagpuan ang isang baso ng tubig at isang mangkok ng sabaw na kalahati pa lamang nauubos sa mesa. Maring iginit ng sospek na may lason ang niluto ng misis. Ngunit matapos suriin ang mga pagkain, walang natuklasang anumang lason. Agad na hiningi ng mga pulis ang medical records ni James at doon lumabas ang nakakatakot na katotohanan. Matagal na pala siyang may paranoid schizophrenia at 17 times na siya na hospital para sa gamutan. Dahil dito lumitaw malaking tanong, paano nakalusot ang isang taong may matinding sakit sa pag-iisip sa proseso ng brokerage at nakapag-asawa pa ng banyagang babae? Sa mas malalim na investigasyon at tuklasan ng mga otoridad, ng network na ito ng brokerage ay nakatutok sa pag-aayos ng kasal para sa mga lalaking Koreano na pumupunta sa Vietnam upang maghanap ng mapapangasawa. Nagpadala si James sa serbisyo ng brokerage matapos siyang mabigong bumuo ng pamilya sa sariling bansa dahil sa kahirapan at sakit sa pag-iisip. Inayos ng kumpanya na makapunta siya sa Vietnam noong huling bahagi ng 2009 kung saan nakilala niya ang 12 ng babae sa Mekong Delta. Si Tessa ang napili matapos lamang isang maikling pagkikita. Itinago ng lubusan ang tunay na medical na kasaysayan ni James. Sa mga documents ng kasal, nakasaad lamang na siya ay nagkaroon ng nervous exhaustion. Ngunit, sa mga documents ng kasal, nakasaad lamang na siya ay nagkaroon ng nervous exhaustion. Ngunit hindi na mag-get ang kanyang schizophrenia o ang insidente noong 2005 kung saan inatake niya ang sarili niyang mga magulang habang nasa matinding pagkabaliw. Nang ipatawag para magpaliwanag, sinubukang umiwas ng brokerage company at ibinunto ng sisi sa hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa dahil sa pagkakaiba ng wika. Gumawa pa sila ng kwento sa media na isang beses lang raw nasampal ni James ang misis at doon daw ito natamaan sa lumang peklat ng appendectomy kaya namatay. Ngunit agad itong pinabulaanan dahil tiniyak ng pamilya na hindi kailanman naoperahan si Tessa ng appendix. Pinatunayan din ng autopsy na namatay siya dahil sa mga saksak. Dahil dito siniyasat ang brokerage company sa pagbibigay ng maling impormasyon at iligal na operasyon na nagbunsod ng malawakang pagsasara at crackdown sa mga international marriage brokerage establishments sa buong South Korea. Noong July 7, 2010, inilunsad ang pambansang police operation laban sa mga organisasyong nagsisinungaling sa background ng kanilang mga kliyente. Lumabas sa investigasyon na sa loob lamang ng wala pang 10 araw na pagsasama, madalas na silang nag-aaway. Hirap sila mag-usap dahil sa hadlang ng wika. Hindi marunong mag-Vietnamese si James at halos walang alam din si Tessa sa Korean. Bukod pa dito, napakahirap ng kalagayan ni James. Wala siyang trabaho at umaasa lamang sa allowance ng kanyang mga magulang na agad sumira sa mga pangarap ni Tessa tungkol sa magandang buhay sa South Korea. Wala siyang ibang masasandalan kundi ang mister. Ngunit si James mismo ang tumigil sa pag-inom ng gamot sa sakit sa pag-iisip matapos ang kasal na naging dahilan ng matinding pagbabalik ng kanyang karamdaman. Lalong nalugmok si James sa mga guni-guni ng kanyang sakit. Pinaghihinalaan niya na hindi tunay ang pagmamahal ng kanyang misis. Naging abala rin siya sa ideya na balak siyang saktan nito. Dumating ang trahedya noong gabi ng July 8 habang sila ay kumakain ng hapunan. Bigla siyang inatake ng matinding pagkabaliw. Inisip niya ang nilagyan ng laso ng kanyang misis ang pagkain. Dahil dito nagsisigaw siya ng mga paratang at biglang umatake ng marahas. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa mesa at paulit-ulit niyang sinaksak ang tiyan ng kanyang misis. Sa loob lamang ng ilang minuto bumagsak ang batang misis sa sariling dugo. Nang siya ay mahimasmasan, umamin si James sa mga pulis. Noong July 19, 2010, natapos ng mga pulis ang mga documents. Inilipat ito sa Busan Prosecutor's Office upang sampahan si James ng kasong pagpatay. Ayon sa ulat ng investigasyon, ito ay mapait na bunga ng malaking pagkukulang sa sistema ng international marriage. Hindi na protektahan ng mga biktima laban sa panganib ng domestic violence. Habang ang mga may malalang sakit sa pag-iisip ay hindi napigilan na magpakasal. Dahil dito naging sentro ng atensyon ng kaso. Napilitan ng pamahalaan ng South Korea at Vietnam na muling ripasuhin ang mga polisiya.
Kabilang dito ang mga hakbang para maprotektahan ang mga foreign brides. Noong August 10, 2010, nagsimula ang paglilitis kay James sa Busan District Court. Bukas ito sa publiko at dinagsa ng atensyon mula sa media ng Korea at Vietnam. Naroon din ang kinatawan ng Vietnamese Embassy. Kasama rin ang mga organisasyong nagtatanggol sa mga kababaihan. Maraming mamamayang Koreano ang dumalo upang magpahayag ng pakikiramay. Humaharap ang akusado sa korte na payat at mukhang lupaypay. Ang kanyang mga mata ay tila walang kaluluwa. Unang isinagawa ng korte ang pagsusuri sa kanyang kakayahan. Lumabas na kahit may matinding schizophrenia si James noong nangyaring krimen, malinaw pa rin ang kanyang pag-iisip. Sapat ang kanyang pagkaunawa, bagamat naapektuhan ng mga guni-guni, kahit kailangan niyang akuin ang buong pananagutang kriminal. Tinanggihan ng korte ang argumento ng kanyang abogado. Hindi pinayagan na papagaan ang kaso dahil umano sa pagkawala ng kontrol na sanhi ng kanyang sakit. Sa buong paglilitis, ilang beses na humagulgol si James. Ikinuwento niya na siya mismo tumigil sa pag-inom ng gamot bago at pagkatapos ng kasal. Dahil dito muling bumalik ang mga tinig na tila demonyong bumabagabag sa kanya at nag-udyok na pumatay. Sinabi ng kanyang abogado na siya ay nabuhay dahil sa takot na lasunin at umaasa itong isaalang-alang ng korte bilang dahilan upang mapagaan ang hatol. Ngunit mariing tinutulan ito ng prosekusyon. Binigyang diin nila ang matinding bigat ng krimen. Ang biktima ay isang inosenteng batang babae na walang awang pinaslang makalipas lamang ang 8 araw ng kanilang kasal, isang pangyayaring ikinagulat ng buong lipunan. Sinabi ng mga taga-usig na bagamat may sakit sa pag-iisip ang akusado, alam niya ang kanyang kondisyon bago pa magpakasal. Sinadya niyang itago ang kanyang medical history upang makapag-asawa at siya mismo tumigil sa pag-inom ng gamot, dahilan para siya ay tuluyang mawala ng kontrol. Ito ang itinuturing na nagpabigat at nagpalala sa kanyang kaso. Sumang-ayon ang hukuman sa pananaw ng prosekusyon. Natahimik ang buong korte nang ipakita ang mga larawan ni Tessa na nakasuot ng wedding dress at nakangiti sa araw ng kanyang kasal. Marami sa mga naroroon na hindi mapigilang maluha dahil sa malungkot na sinapit ni Tessa. Bagamat wala sa korte ang mga magulang ng biktima, nagpadala sila ng power of attorney sa pamamagitan ng Vietnamese Embassy. Hiling nila na magpataw ng mabigat na parusa ang hukom upang matahimik ang kaluluwa ng kanilang anak. Ipinakita rin ng pamahalaan ng South Korea ang kanilang matibay na paninindigan. Nakipagpulong si Foreign Minister Yoon Myung-wan sa Vietnamese ambassador at nagbigay ng 10 million won o kulang-kulang 400,000 sa peso bilang tulong sa pamilya ng biktima. Nangako rin siyang haharapin ng mahigpit ang kaso. Dahil sa matinding pressure mula sa parehong bansa, naunawaan ng korte na inaasahan ng publiko ang isang makatarungang hatol. Sa huli, hinatulan ng Busan District Court si James ng 12 years na pagkakakulong dahil sa pagpatay. Inutusan din siyang sumailalim sa sabilitang psychiatric treatment habang nasa kulungan. Pagkatapos ng kanyang sentensya, kailangan niya magsuot ng electronic monitoring device sa loob ng karagdagang 15 years upang matiyak na hindi siya muling magiging banta sa lipunan. Itinuring na mabigat ang hatol na ito kumpara sa karaniwang parusa sa mga kriminal na may sakit sa pag-iisip sa South Korea. Karaniwan, kung mapatunayang ganap na baliw, nakakaligtas sa pagkakakulong ang mga akusado. Gayunpaman, marami pa ring opinyon sa parehong South Korea at Vietnam ang nagsasabing hindi sapat ang 12 years kapalit ng buhay ni Tessa. Subalit pinuri naman ang mga hakbang ng pangmatagalang gamutan at mahigpit na pagbabantay bilang paraan upang maiwasan ang muling paggawa ng krimen. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!